Agad kong iminulat ang talukap ng aking mga mata nang aking marinig ang malakas na tunog na nagmumula sa kailaliman ng kagubatan. Matapos kong kusot-kusutin ang aking mga mata, dali-dali akong tumungo sa kusina upang kunin ang itak na siya ko namang isinukpit sa aking tagiliran. Parahan kong binuksan ang pintuan at dali-daling lumabas. Bitbit ang sulo, sinuyod ko ang kakahuyan ng 10 oras ng gabi. May takot man ako sa aking dibdib, Kabanong, ngunit matapong kong sinuong ang nagtataasang punong kahoy at matarik na daan upang tuklasin kung ano nga ba ang punot dulo ng malakas na tunog na maihahalin tulad ko sa pagsabog. Nang mga panahong yun, sobrang nagtataka ako dahil wala ni isang lumabas sa aking mga kapitbahay, ganong malakas yung tunog na umalingaw-ngaw sa kagubatan. Makalipas pa ang halos 2 minutong paglalakad, nakita ng aking mga mata ang isang napakalaking hukay. Ang mga puno at dahon na nakapalibot dito ay nasusunog at ang iba ay naging abo na. Ang hukay ay masasabi kong may taas na 4 na talampakan. Maingat kong tinungo ang gitna ng hukay at doon ko nga nakita ang mga biyak na bato at sa gitna nito ay naroroon ang makinang na bagay na nagliliwanag at may iba't ibang kulay. Hugis at sulok ito at talagang kumikinang at nakapagtatakang malamig ito ng aking hawakan. Dahil nga doon, Kabanong, kaagad kong inilagay sa aking bulsa ang misteryosong bagay na yon sa pag-aakalang isa itong mamahaling bagay. Ngunit wala akong kamalay-malay na ito pala ang siyang magbabago ng aking tadhana. Ako nga pala si Gregor, Kabanong, 28 anyos at naninirahan sa isang bayan sa Antique. Isa akong magsasaka pero sa tuwing di ako pumupunta sa bundok, sumasideline ako sa bayan bilang isang kargador, karpintero at kung ano-ano pa. Sa kasalukuyan, mag-isa na lamang ako sa buhay dahil bata pa lamang ay naulila na ako sa aking mga magulang. Nangyari yon dahil sa isang aksidente sa tricycle na minamaneho ni Papa na siyang naging dahilan ng pagkasawi nilang dalawa. Lola ko ang nagpalaki at nag-alaga sa akin, ngunit wala na siya sa kasalukuyan. Matagal na siyang binawian ng buhay dahil sa komplikasyon sa baga. Masalimuot man ang aking naging karanasan. Masaya naman ako, Kabanong, at labis na nagpapasalamat sa Panginoon dahil maayos naman ang aking pamumuhay, kahit simple lamang. Araw ng Lunes, di pa man nagbubukang liwayway, maaga akong nagising upang magkape at ayusin ang aking mga kagamitan. Agad na akong nagtimpla ng kapeng barako habang inilalagay sa bag ang mga kakailanganin. Matapos mag-almusal, kinuha ko ang lalagyan ng mga patuka at agad na pumunta sa likod bahay upang pakainin ang aking mga alagang manok. Pare, ang aga mo naman yata ngayon. Halika, kape ka muna. Paanyaya ko sa kumpare kong si Vicente. O sige na nga, hindi naman ako nagmamadali. Tugon nito habang nagpapatuka ako ng manok. Pumasok naman si Vicente at agad itong nagtimpla. Doon nga namin napag-usapan yung kuro-kuro patungkol sa mga kakaibang nangyayari sa karatig barangay. Ano ka ba? Aswang? Sa tinagal-tagal ng paninirahan ko dito sa baryo, ni minsan, hindi pa ako nakakita niyan. Panakot lang yan pare sa mga bata. Wika ko at natahimik na lamang si Vicente habang humihigop ng kape. Maya-maya pa, sinukbit ko na sa aking tagiliran ng itak at doon na nga kami umalis ng bahay at binaybay ang kahabaan ng daan. Habang binabaybay namin ang maputik at matarik na daan, bigla kong naalala ang nangyari noong nakaraang araw. Bigla kong naalala, Kabanong, ang malakas na ingay na pumukaw sa aking kalagitnaan ng pagkakahimbing. Dinaanan namin ni Vicente yung lugar kung saan ko nakita yung misteryosong bagay. Pero nakapagtatakang nawala na ang hukay na may 4 na talampakan na naroroon. Hindi ko na ikinuwento sa kaibigan ko ang nakuha kong misteryosong bagay mula sa hukay dahil gusto ko itong isikreto at ibenta sa mataas na halaga kung maaari. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, narating ko na ang aking munting kubo na nakalagak sa gitna ng bukid. Patag ang lupang aking tinatamnan na siya ko pang minana sa aking lola Anita.
11:00 ng umaga. Abala ko sa pag-aabono sa aking pechay. Nilalagyan ko ito ng pataba sa maraming kadahilanan. Una ay para makondisyon ang lupa. Pangalawa, nakakatulong ito upang mas mapabilis ang pag-uugat ng pananim. Pangatlo, pinananatili nito ang pagiging matatag na istruktura ng lupa at marami pang iba. Habang abala ko sa paglalagay ng abono, nakita ko ang isang baboy ramo na kinakain ang aking mga tanim sa dulo ng taniman. Agad naman akong dumampot ng bato, ngunit animoy walang pakialam ang baboy. Napakalaki at maitim ang balat nito, Kabanong. Dahil nga doon, dali-dali ko itong nilapitan at doon nga lamang umalis ang misteryosong baboy ramo. Natapos ang araw ng walang aberya. Natapos ko ding abonohan ng lahat ng aking mga pananim. Pagod man, ay masaya naman akong nakikita ang produkto ng aking pagod. Bandang 5:30 ng hapon, iniligpit ko na ang aking mga kagamitan at nilisan ng bakuran. Ng mga oras na ito, Kabanong, nakahiga ako sa duyan sa ilalim ng puno ng mangga habang naninigarilyo. Hanggang sa bigla na lamang nagdilim ang aking paningin. Takot na takot ako sa mga oras na yon dahil ang buong akala ko ay nabulag ako. Agad kong kinusot-kusot ang aking mga mata, ngunit wala talaga akong makita. Maya-maya pa, may mga imahe ang unti-unting nabubuo sa aking isipan. Nakita ko ang baboy ramo nang ninangat-ngat ang dingding ng aking kubo, gamit ang matatalim at mahahabang ngipin nito. Matapos niya itong gawin, agad itong sumuksok sa nakabukas kong bag. Matapos kong makita ang mga pangitain na yon, bigla na lamang nagliwanag ang aking paningin na parabang walang nangyari. Sa totoo lang, Kabanong, ng mga panahong ito, iniisip ko lang na guni-guni yun, ngunit hindi ko talaga malimutan. Agad kong pinatay ang aking hinihit-hit na sigarilyo at dahan-dahang naglakad papasok sa aking kubo. Doon ko nga nakita ang aking dingding na bukas habang pumapasok doon ng liwanag. Kakaiba ang pagkasira nito, katulad sa nakita ko sa aking pangitain. Dinambot ko ang walis at naglakad ako ng dahan-dahan papunta sa aking bag at tinusok ito ng bitbit kong walis tambo. Hanggang sa sobra akong nagulat nang makita ang maitim na baboy ramo sa loob. Ito yung baboy ramo na nakita ko kaninang 11:00 ng umaga. Sobrang nanlilisik ang mga mata nito habang nakalabas ang matutulis ng ngipin. Sinubukan akong atakihin ng nilalang, ngunit mabuti na lamang at agad ko namang nadampot ang itak na siya ko namang naihampas sa baboy. Nang mahiwa ko ang leeg nito, dali-daling tumakbo ang baboy papalabas ng bahay, habang naiwan naman sa loob ng aking kubo ang maitim na dugo nito. Sinubukan ko pa sana siyang habulin, ngunit talagang mabilis itong nakatakas. Sinubukan ko pang tawirin ang ilog patungo sa kabilang bukid dahil nakita ko pa nga ang mga dugo nito, ngunit napagdesisyonan kong tumigil na dahil pagod na din ako ng mga panahong yon. Maya-maya pa, Kabanong, nakita ko si Vicente na papatawid ng ilog. O pare, anong ginagawa mo dito? May pupuntahan ka ba? Bakit parang aligaga ka yata? Tanong nito. At doon ko na nga isiniwalat ang buong pangyayari. Habang naglalakad kami pabalik ng aking kubo, patid kong napakaseryoso ng aking kaibigan habang pinakikinggan ang aking karanasan. Nako paring Gregor, maniwala ka sa hindi, isang aswangan na kasagupa mo. Paliwanag nito. Ha? Aswang? Mukhang naligaw lang yung baboy mo kaya ganun ang inasta nun. Isa pa, di naman yun totoo. Paliwanag ko. Nanahimik na lamang si Vicente sa aking mga sinabi. Maya-maya pa, kinuha niya ang garapon at doon nagsaboy ng asin sa palibot ng aking kubo. O pare, anong ginagawa mo? Nagsasayang ka lang ng Ricardo eh. Sayang yung asin. Wika ko. Nanatili lamang siyang tahimik habang ginagawa yon. Matapos naming magligpit, naglakad na kami pauwi. Ginawa ko yun, tol, para di ka balikan ng aswang. Maniwala ka sa akin. Maraming usap-usapan ang kumakalat ngayon patungkol sa aswang, kaya kung ako sa'yo, mag-iingat ako. Mapagiganti pa naman yung mga yan. Wika ni Vicente.
Dagdag pa ng aking kaibigan na talagang babalikan daw ako ng aswang kung hindi nito nakuha ang kanyang kagustuhan. Nang mga panahong ito, Kabanong, isinantabi ko na lang muna ang mga sinabi ng aking kaibigan. Dahil di talaga ako naniniwala sa mga ganoong nilalang. Hanggang sa maranasan ko ang mga kakatuwang pangyayari. 10:00 ng gabi, habang nanonood ako ng telebisyon sa sala at umiinom ng alak. Agad kong pinatay ang TV nang marinig ko ang ingay na nagmumula sa likod ng aking bahay. Sino yan? May tao ba dyan? Wika ko pa, ngunit wala akong natanggap na sagot. Nang mga oras na yun, Kabanong, kinakabahan na ako kung kaya't dumiretso ako sa kwarto at kinuha ang aking itak. Habang naglalakad papasok, bigla na lamang nagdilim ang aking paningin. At sa hindi inaasahang pangyayari, naulit na naman yung aking pangitain. Habang papasok ako ng kusina, bigla na lamang nag-anyong matanda ang baboy at doon nga ay sinunggaban ako nito gamit ang kanyang matatalas ng ngipin at kuko. Sa hindi inaasahang dahilan, nakagat ako ng nilalang sa liig. Sa sobrang higpit ng pagkakakagat nito, natuklap ang balat ng aking liig at doon nga bumunwak ang napakaraming dugo. Hanggang sa makalipas lamang ang ilang segundo at nagliwanag na ang kapaligiran, natulala ako ng ilang segundo at pinag-isipan ang susunod na hakbang. Matapos kong kunin ang itak, inasahan ko nang aatakin ako ng nilalang sa kusina kung kaya't agad naman akong nakapaghanda. Gamit ang makapal na tabla na nakasandal sa sala, binitbit ko ito at gaya nga ng nakita ko sa pangitain ko, biglang nagbago ang anyo ng baboy ramo at agad akong sinunggaban. Gamit ang tabla, agad ko itong sinangga at pinagtatataga ang nilalang. Nakalmot ako ng aswang sa tagiliran, ngunit agad naman akong nakabawi ng saksak. Nang mapuruhan ko ang matandang aswang, Kabanong, sinubukan pa sana nitong tumakas ngunit hindi ko na siya pinagbigyan. Isang malaking pagkakamali ang pumunta ka dito sa bahay upang paslangin ako. Sabay tarak ng itak sa dibdib ng aswang na siyang naging dahilan upang mawalan ito ng buhay. Nang mga panahong ito, hindi ko na pinagpabukas pa at agad na akong nagukay sa kakahuyan. Malapit lang kasi ang bahay ko sa kakahuyan, Kabanong, kung kaya't tsak kong walang makakadiskubre doon ng bangkay. Sa totoo lang, hindi ako nakatulog buong magdamag dahil talagang pinag-isipan ko ng malalim ang mga nangyari. Sobrang nagtataka din ako dahil mukhang tama ang aking mga pangitain. Napagtanto kong nagsimula ang lahat ng yon magmula nang makuha ko yung misteryosong bagay sa gitna ng kagubatan. Magbabandang 10:00 na ng umaga nang ako ay magising, dulot ng matinding pagod at dahil na din sa mga nangyari kagabi. Habang nagtitimpla ng kape, nakatulala ako sa kawalan habang iniisip pa rin ang mga kaganapan. Dahil nga sa aking nakaengkwentro, Kabanong, tuluyan na akong naniwala sa aswang at iba pang mga nilalang sa panig ng dilim. Nang mga panahong ito, napagdesisyonan kong wag na munang magtrabaho at magpahinga na lamang buong araw. Dahil sobrang sakit din talaga ang aking mga kalamnan. Matapos mag-almusal, nilibot ko ang buong bahay upang tingnan kung may mga naiwan pang mantsa ng dugo at sa kabutihang palad ay malinis naman ang buong kabahayan. Matapos yon, kinuha ko ang dyaryo at ikinabit ang duyan sa pagitan ng 2 puno ng nara at doon ako nagpahinga. Nang mga panahong ito, Kabanong, tanging telebisyon lamang at dyaryo ang laganap at hindi pa gaanong tanyag ang mga telepono o cellphone. Habang abala ko sa aking pagbabasa, nakita kong paparating ang kaibigan kong si Vicente. Pasan-pasan ng abaka. Uy pare, magandang umaga. Halika, magkape ka muna. Sabi ko sa kanya. Ganun ba? O siya, sige. Saktong-sakto. Ay, siya nga pala. Ba't di ka pumunta sa bukid? Tanong nito at doon ko nga inilihad sa kanya ang mga nangyari. Habang isinisiwalat ko ang aking karanasan, pansin kong napakaseryoso ni Vicente na animoy talagang pinaniniwalaan niya ang aking buong kwento. Natapos kong mailahad ang mga pangyayari nang walang bahid ng pagdududa sa kanyang mukha. O ano pare,
Naniniwala ka na sa akin. Kung hindi mo pa ito mararanasan ipagkikibit balikat mo lang yon. Wika niya. Siyempre, mahirap talagang paniwalaan pero ngayon, mas nagdodobli ingat na ako. Dagdag ko. At doon nga inilihad ni Vicente ang kanyang karanasan sa aswang nang magpunta sila sa kabilang baryo upang makipiesta. Nagpatuloy lamang ito at ako naman ay maiging nakikinig sa kwento ng aking kaibigan. Patuloy na nagkukwento ang aking kaibigang si Vicente. Hanggang sa nabanggit ng aking kaibigan Kabanong ang isang ermitanyo na naninirahan sa bundok Danglay. Pinayuhan niya ako na humingi ng payo kung paano makakaiwas sa mga aswang at maging kung ano ang mga pangontra dito dahil ayon sa aking kaibigan, babalikan ako ng mga kamag-anakan ng napaslang kong aswang. Nagdadalawang isip man dahil sa medyo may kalayuan talaga sa amin ang bundok Danglay. Natakot din ako na baka tama nga ang aking kaibigan. Nang mismong araw na yon, Kabanong, tinapos ko na ang mga kailangang asikasuhin sa bukid dahil bukas na bukas ay sisimulan ko na ang paglalakbay papunta sa bundok. Kung hindi nyo na itatanong, Kabanong, walang albularyo o kahit anong manggagamot ang naroroon sa aming barangay, maging sa karatig baryo ng mga panahong ito. Wala din akong kamalay-malay ngunit ayon sa mga kwento, bigla na lamang silang nawala na parang bula. Matapos ko ngang maibilin ang aking bahay at maging ang mga pananim sa aking kumpare, maaga akong umuwi ng bahay upang mag-impake. Sa mga di nakakaalam, aabuti ng halos 2 araw ang aking paglalakbay upang makapunta sa bundok Danglay. Wala naman akong kalabaw na pwedeng masakyan at hindi pa talaga uso ng mga panahon na yon ang mga sasakyan. Sobrang bibihira lamang talaga at makikita lamang ng mga ito sa bayan. Kinaumagahan, maaga kong nagising, Kabanong, upang mas madali kong marating ang aking paroroonan. Tiningnan ko ang loob ng aking bag upang i-check kung kumpleto na ba ang lahat. Bolo, kutsilyo, ulam, kanin, ekstrang damit. Mukhang kumpleto naman. Wika ko sa aking sarili. Paglabas ng bahay, nakita ko si Vicente na nakaabang sa labas. Are, isuot mo ang kwintas na ito. Sobrang delikado ng bundok na iyong pupuntahan. At may tansyang paglaruan ka ng mga engkanto at maligno. Kaya mas makabubuting isuot mo ito. Iingatan mo ito, ha? Bibigwasan talaga kita pag nawala mo ito. Makikita mo. Paalala nito. Ayon sa kanya, ang kwintas na yon ay katha ng kanyang lumaong lolong albularyo. Sa katunayan, Kabanong, marami din talaga ang takot na pumunta sa bundok Danglay ng mga panahong ito. Dahil marami ang kuro-kuro na mga taong pumupunta dito ay hindi na nakakabalik pa ng buhay. Matapos magpasalamat, agad ko nang binaybay ang daan. Sa una, masasabi kong maayos ang daan. Ngunit habang patagal ng patagal, ay pahirap ng pahirap ang daan. Bukod sa matarik at maputik na daan, idagdag mo pa, Kabanong, ang mahahabang baging, nagsisitaasang damo at nagsisitaasang punong kahoy. Nandoon rin ang takot dahil ito ang unang beses na babaybayin ko ang bundok na yon. Sa bawat punong aking dinaraanan, gamit ang aking itak, minamarkahan ko ito upang malaman ko ang daan pabalik. Hanggang sa makalipas pa ang ilang minuto, napagtanto kong pabalik-balik lamang ako sa puno ng manggang aking minarkahan. Sa tansya ko, Kabanong, 3 beses na doon at doon ako napupunta sa punong yon. Kung kaya't talagang kinakabahan ako. Naalala ko ang kwintas na ibinigay sa akin ni Vicente at agad ko naman yung isinuot. Inalis ko muna ito dahil sa baka masira dulot ng matarik at malubak na daan. Ayaw ko din sana itong masira dahil memento ito galing sa kanyang lolo. Matapos ko nga itong masuot, binaligtad ko din ang aking damit at napansin ko ngang hindi na ako naliligaw, kung kaya't nawala namang kaagad ang aking kaba. Magbabandang 12:00 na ng tanghali, Kabanong.
Napagdesisyonan kong tumigil muna sa gilid upang mananghalian. Gutom na din kasi ako ng mga oras na ito. Kung kaya't sumilong ako sa ilalim ng akasya upang doon kumain at magpahinga. Akmang kukunin ko na sana ang pagkain ko sa bag nang biglang mawindang ako nang makita kong umikot ng napakabilis ang aking relo sa kamay. Pansin kong dumilim din ang paligid at umulan ng malakas. Patuloy kong minamasdan ang aking orasan kaabanong hanggang sa tumigil ito. Bigla na lamang akong napaatras nang makitang bigla na lamang bumukas ang katawan ng puno ng akasya na parabang inaanyayaan ako nitong pumasok. Upang makasiguro akong ligtas ito, kumuha ako ng bato at itinapon ito sa butas. Nagulat ako nung pumasok ito sa loob at nagmistulang napunta sa ibang lugar. Dahil sa tiningnan ko ang likurang bahagi ng akasya, nakakapagtakang wala doon ng bato. Nang makaipon ako ng lakas ng loob kaabanong, nagdasal muna ako sa Panginoon, sabay hawak sa kwintas na ibinigay ni Vicente. Una ko ngang ipinasok ang aking paa at talagang naramdaman ko ang malamig na sensasyon na nagmumula sa kahoy. Hanggang sa tuluyan ako makapasok at sobrang nagulat at namangha sa aking nasaksihan. Isa itong napakalawak na patag na may mumunting kubo sa gitna na gawa sa sawali. Nababalot din ng iba't ibang uri ng bulaklak ang kubo. At napakalamig talaga ng simoy ng hangin. Sinubukan ko pang ilibot ang buo kong paningin ngunit hindi ko lubos na mawari kung anong lugar yun. Sobrang mahiwagang lugar kaabanong at hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman ng mga panahong ito. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan akong naglakad, papasok ng kubo at sa hindi inaasahang pangyayari, biglang bumukas ang pintuan. Iniluwangan nito ang isang lalaki na may napakahabang balbas. Biglang bumukas ang pintuan. Iniluwangan nito ang isang lalaki na may napakahabang buhok at medyo may katandaan na. Nang makita ko ng ermitanyo, nahulog nito ang hawak niyang tasa dahil sa gulat. Sino ka, bata? Paano ka nakapunta rito? Ano ba ang pakay mo? Takang tanong nito. Mawalang galang na po pero hindi ko din alam ang nangyari. Naupo lang ako sa gilid ng akasya at bigla na lamang itong bumukas. Paliwanag ko. Ngunit parang hindi ito iniintindi ng ermitanyo. Naglakad ito patungo sa aking kinatatayuan. Hinawakan ako sa ulo at nag-usal ng dasal. Maya-maya pa, kita ko ang pagkagulat nito sa mukha at tinanong ako ng, Iho, may agimat ka. Paano at saan mo ito nakuha? Wika na matanda. Ho? Agimat? Wala po ko niyan. At bigla akong natigilan nang maalala yung bagay na napulot ko sa gitna ng kakahuyan. Dali-dali kong binuksan ang bag upang kunin ang wallet. Ngunit napansin kong wala na roon yung misteryosong bagay na napulot ko. Sinubukan kong halugugin ang aking bag ngunit nanlumo din ako dahil napagtanto kong naiwala ko yon nang hindi man lamang napapakinabangan. Napansin ito ng ermitanyo at hinawakan ulit ako nito sa ulo. Maya-maya pa, Iho, kapain mo ang iyong likuran. Wika niya pa at agad naman akong sumunod. Pagkapako nga sa aking likod, naramdaman ko ang matigas na bagay na nakapailalim sa aking likod. Nang mga oras na yun kaabanong nagpanik ako dahil wala akong kamalay-malay na may ganun sa aking likuran. Agad kong hinubad ang aking damit at doon nga ay nakita ng ermitanyo ang bagay sa aking likuran. Diyos ko po, Iho, saan mo nakuha ang bagay na ito? Wala kang kamalay-malay na ikaw ang napili. Wika niya. Ha? Ano bang napili, Manong? At ano ba yung bagay na ito? Dagdag ko. Dali-daling pumasok ang ermitanyo sa loob ng bahay at doon nga ay kinuha niya ang salamin. Nang itinutok ito sa aking likod, doon ko napagtanto na ito yung bagay na napulot ko sa kakahuyan. Ngunit pansin kong medyo nag-iba na ang kulay at hubog nito. Ang hugis nito ay naging bilog na may kulay lila sa gitna. Isa itong napaka-espesyal na uri ng agimat, Iho.
Ayon sa aking mga ninuno na nagpasa sa akin ng mga kaalaman patungkol sa mutya, ito ang tinatawag na ang mutya ng San Sinukob ay isa sa pinakamakapangyarihang mutya. Tanging ikaw pa lamang ang nakakakuha nito sa ating henerasyon at masasabing piling-pili lamang ang nagiging may-ari nito. Wika ng ermitanyo. Tinanong ko ang matanda kung ano ba ang mga kakayahan na maaaring ibigay ng mutya sa nagtatangan nito. Ngunit winika niya na, ang mga kaalamang ibinabahagi ko sa iyo pawang galing lamang sa aking mga ninuno na ipinasa rin sa kanila ng mga sinaunang tao. Pagpaumanhin mo, iho, ha? Ngunit hindi ako ganon kapamilyar sa mutyang hawak mo. Dagdag pa ng ermitanyo. Ayon sa kanya, tutulungan niya akong linangin at pagtibayin ang aking mutya upang malaman namin ang buong kapasidad nito. Ayon din sa matanda, may mga alam siyang paraan na pwede naming gamitin. Siya nga pala. Ako si Ador, isa akong antingero. Tara, pasok ka sa munti kong tahanan. Pagpapakilala nito, magalang din akong nagpakilala kay Mang Ador at masasabi kong napakabait nitong tao. Pagkapasok sa munting tahanan ng matanda, pansin kong napakalinis ng loob at napakabango ng halimuyak sa loob. Sobrang organisado din ang mga gamit at napakakintab ng sahig. Pansin ko din na mag-isa lamang siya sa buhay, kung kaya't bahagya akong nalungkot. Maya-maya pa, tumungo sa kusina ang matanda upang magtimpla ng kape. Habang siya ay abala sa ginagawa, patuloy ko lamang inilibot ang aking paningin dahil sobrang nagugustuhan ko ang lugar na iyon. Masasabi kong napakapayapa. Eto iho, magkape ka muna. Kung gusto mong kumain sumandok ka na lang ng kanin at ulam sa kusina. Wika nito. Agad naman akong tumango bilang tugon ng pagsang-ayon. Habang nasa sala, naidagdag pa ni Mang Ador na dumadating lamang ang mutya ng San Sinukob sa ating mundo kapag may paparating na unos o dilubyo. Dagdag pa niya na ang mutyang ito ay mula sa kaluwakan at ipinadadala lamang ito sa taong karapat-dapat sa oras ng kagipitan. Iho, maghanda ka. Hindi sa tinatakot kita pero dumarating ang mutya na yan sa oras ng pangangailangan. Wika niya. At napalunok na lamang ako ng laway kabanong dahil sa mga narinig ko. Dagdag pa ng ermitanyo na naririyan naman siya upang gabayan ako, kaya wala akong dapat na ikatakot. Matapos ang aming malalim na pag-uusap, sinamahan ako ni Mang Ador sa aking magiging kwarto. Pasensya ka na at maliit lamang ang aking bahay, ha? Pero sigurado kong magiging komportable ka. Wika niya. At tumango naman ako bilang tugon ng pagsang-ayon. Sa totoo lang, wala nang kaso sa akin yon dahil matagal na akong sanay matulog sa papag. Napahiga na lamang ako sa kutsyon dahil sa labis na pagod. Habang nakahiga, pinagmamasdan ko ang kalangitan habang nag-iisip ng malalim. Hindi ko namamalaya na unti-unti na akong nakakatulog. Iho, gising na! Mag-aabunan ka na! Maghapunan ka na at baka mapasma ka. Paggising sa akin ng matanda, pagtingin ko sa oras, 7:30 na ng gabi, kung kaya't agad naman akong napatayo sa pagkakahiga. Naku, pasensya na po Mang Ador. Medyo napagod lang ata ako kanina sa pag-akyat. Wika ko. Ano ka ba? Bibihira nga lang ang nakakapunta dito kung kaya't naiintindihan kita, iho. O siya, kumain ka na. Wika nito. Habang kumakain, naitanong ko sa ermitanyo kung ano nga ba ang lugar na kinatatayuan ng kanyang kubo. Ayon sa matanda, ang lugar na iyon ay tinatawag na Baryo Pulang Bato. Nung unang panahon daw, isa itong masaganang baryo sa gitna ng bundok Danglay na tinitirhan ng mga kamag-anakan ni Mang Ador. Ang iba ay mga albularyo pero karamihan ay mga antingero. Ngunit biglang naputol ang mapayapang pamumuhay nila nang minsan silang atakihin ng hindi nila mawaring nilalang.
halos maubos ang lahat ng kanyang mga kasamahan at tanging si Mang Ador na lamang ang natira habang nakatago ito sa sagradong kuweba. Matapos nga ang malagim na gabing yon, ang mga dugo ng albularyo at antingero ay bumalot sa buong baryo ng batong pula at ito ang naging dahilan kung bakit hindi basta-basang nakikita ang baryo ng normal na mga mata. Magmula noon, hindi na lumabas ang ermitanyo sa baryo Pulang Bato sa takot na balikan siya ng mga misteryosong nilalang. Wala kaming kalaban-laban na mga panahong yon. Idagdag mo pa na bigla ang kanilang pag-atake kung kaya't hindi kami nakapaghanda. O siya, ngayong nalaman mo na ang istorya ng baryong ito, maghugas ka na ng pinggan. Wika niya at agad ko naman itong sinunod. Hindi ko lubos akalain na sa pamamalagi ko sa lugar ng ermitanyo, dito ko mararanasan ang mga bagay na magpapatibay sa akin at maging sa mutya na aking tangan-tangan. Hinabukasan, maaga akong nagising upang magwalis ng bakuran. Nagdilig ng mga halaman at kung ano-ano pang gawaing bahay. Gusto kong makatulong sa matanda at ayaw ko ding maging pabigat dahil pinatira at pinakainan niya ako sa kanyang tahanan. Matapos kong gawin ang mga gawaing bahay, binili niya na maghanda ako dahil may pupuntahan kami. Manong, saan po ba tayo pupunta? Tanong ko. Basta, sumunod ka na lang. Siya nga pala, iwan mo na yung itakbo. Hindi natin yung kakailanganin. Wika nito. Naglakad kami ng halos 2 kilometro bago marating ang isang talon. Napakamahiwaga ng talon dahil sa bawat tubig na bumabagsak mula rito ay kumikislap. Ayon kay Mang Ador, ang talon na ito ay makakatulong upang magkaroon ka ng mas bukas na isipan at kamalayan sa iyong kapaligiran. Makakatulong din ito upang maging isa kami ng kalikasan. O siya, umupo ka sa malaking batong yon at hayaan mong bumagsak sa iyo ang tubig. Huwag mo itong kukontrahin. Datapwat ito ay iyong pakiramdaman. Wika ng matanda. Dagdag pa ng ermitanyo na babalikan niya ako mamayang hapon. At dapat pagdating niya ay mapagtagumpayan kong maging isa kami ng kalikasan. Agad na akong umupo sa malaking bato sa gitna ng talon. Dama ko ang sakit ng pagtama ng tubig sa aking ulo at likuran, Kaabanong. Ngunit hindi ko ito iniinda. Sobrang lamig din ng tubig na siyang mas lalong nagpahirap sa akin. Habang tumatagal, pakiramdam ko ay unti-unti ko na itong nagagamay. Unti-unti na ding nawawala ang sakit, maging ang lamig ng tubig. Makalipas ang ilang oras, narinig ko ang tinig na matanda. Ay, Gregor, iho, umahong ka na dyan! Wika niya. Kinusot-pusot ko ang aking mga mata at doon na pagtantong nakatulog ako. Napansin ko ding sobrang nakakakalma ang tubig na animoy hinihilot ako. Eto na po, Manong. Aalis na po ko. Tugon ko naman. Pagkarating ng bahay, binalatan at niluto ko ang mga saging upang may merienda kami ni Mang Ador. Nagtimpla na din ako ng kape na maiinom namin. Hindi ko lubos akalain na malakas din pala siya magkape, tulad ko. Sa hindi nakakaalam, hindi ako umiinom ng alak, ngunit sobrang lakas kong magkape. Alam kong masama yun sa kalusugan, ngunit hindi ko talaga siya maialis at kahit maiwasan man lamang. Ngunit hindi ko talaga siya maalis o kahit mabawasan man lang. Matapos ko magmerienda, pinayuhan ako ni Mang Ador na magpahinga at matulog upang mabawi ang aking lakas. Ayon sa kanya, mamayang 9:00 ng gabi, pupuntahan namin ang kuweba ng mga antingero. Nang marinig ko ito, sobrang nagtaka ko, Kaabanong, dahil mukhang minamadali ni Mang Ador ang aking pag-iinsayo. Malalaman mo din, iho, ang dahilan sa tamang panahon. Sige na, magpahinga ka na. Wika niya. Talagang naguluhan ako sa kanyang sagot, Kaabanong. Ngunit ipinagkibit balikat ko na lamang ito. 9:00 ng gabi, nagmamadali akong maghapunan dahil nahuli na ako ng gising. Handang-handa na si Mang Ador sa pag-alis habang ako ay may muta pa sa mga mata. Matapos kong mahugasan ng mga pinggan, agad na din akong naghanda. Suot ang aking jacket
Dali-dali akong lumabas ng bahay upang sundan ng ermitanyo. Na mga panahong yon, Kabanong, masasabi kong kakaiba talaga ang lamig sa baryo. Masasabi kong kakaiba talaga ang lamig sa baryo Pulang Bato na pwede mo na itong maihalin tulad sa niebe. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, narating na namin ang kuweba. Sobrang namangha ako sa nasaksihan ko, Kabanong. Ang bukana nito ay nababalot ng liwanag na nagmumula sa mga kakaibang insekto na di ko matukoy kung ano. Huwag kang magpapadala sa ganda. Maari ka nitong malinlang. Mag-iingat ka sa loob. Gabayan ka nawa ng Panginoon. Wika niya. Tatanungin ko pa sana ito kung ano ang naroroon, pero agad na rin tumalikod si Mang Ador at naglakad papalayo. Sobrang dilim ng kuweba. Talagang sa bungad lamang maliwanag kung kaya't sobrang maingat ako sa bawat takpang. 10 hakbang pa lamang ang nagagawa ko. Katakatakang hindi ko na maaninag ang bukana. Talagang binalot na ng dilim ang buong kuweba kung kaya't unti-unti na akong nagpapanik. Mabuti na lamang, Kabanong, at sa tulong ng aking pagsasani sa talon, unti-unti akong bumalik sa aking normal na sarili. At damang-dama ko ang pagiging kalmado ng aking katawan. Gamit ang aking mga kamay, sinubukan kong kapain ang dingding ng kuweba, ngunit kahit anong gawin ko, animoy wala itong dingding. Nagpatuloy ako sa paglalakad pero hindi ko na talaga mahagilap yung liwanag. At alam kong sa puntong yon, Kabanong, walang katapusan ng dilim na bumabalot sa kuweba. Maya-maya pa, habang tahimik akong nag-iisip at patuloy na pinagmamasdan ng kadiliman, narinig ko ang malalaking yapak na nanggagaling sa malayo. Nataranta ko, Kabanong, at nagtatatakbo papalayo. Ngunit huli na ang lahat. Dahil makalipas lamang ang ilang segundo, agad kong naramdaman ang presensya nito malapit sa aking kinatatayuan. Dinig na dinig ko ang paghakbang nito, ngunit sa kabutihang palad ay patuloy lang ito sa pag-ikot sa aking kinatatayuan. Alam ko yun dahil ramdam ko ang maitim nitong aura, maging ang malalakas na yapak ay pumapasok sa kaibuturan ng aking tenga. Nang mga oras na yung, Kabanong, dahil sa taranta, sinubukan kong ilibot ang aking paningin, ngunit di ko talaga ito mahagilap. Kumakapa-kapa pa ako sa dilim, ngunit wala akong mahawakan. Nang mapagtanto kong wala naman itong ginagawa at patuloy lamang sa pag-ikot sa aking kinatatayuan, ikinalma ko na lang ang aking sarili at sinubukang maging isa sa kalikasan. Ipinikit ko ang aking mga mata, sabay hinga ng malalim. Binalansi ko lamang ang aking paghinga at doon nga ay unti-unting nawala ang mga yabag na pumapalibot sa akin. Nawala na din ang maitim na aura na siyang mas lalo pang nagpakalma sa akin. Pakiramdam ko ay mas lalong tumatalas ang aking pandinig at pakiramdam ko habang ginagawa yun sa loob ng misteryosong kuweba. Makalipas pa ang ilang minuto, Kabanong, naramdaman ko ang pagdampi ng liwanag sa talukap ng aking mga mata. At doon nga ay binuksan ko ito. Nakita ko ang maliwanag na lagusan na binabalot ng nag-iilaw na mga insekto. Sinubukan kong ilibot ang aking mga paningin at katakatakang malinaw kong nakikita ang lahat. Ang lagusan ay binabalot ng nagsisikinangang bato at makikita mo doon ang iyong refleksyon na animoy salamin. Doon ko napagtanto, Kabanong, na sarili ko lamang ang pinakamalaki kong kalaban. Pagkalabas ng kuweba, nagpahinga muna ako ng ilang minuto sa bukana nito bago maglakad pa uwi sa kubo ni Mang Ador. Tahimik kong pinagmamasdan ng buong kapaligiran at masasabi kong sobrang nakakakalma ito. Idagdag mo pa ang napakagandang buwan at maliliwanag na bituin. Matapos kong mabawi ang aking lakas, binaybay ko ang daan pa uwi. Mang Ador, ako po ito, si Gregor. Pabuksan po ng pinto. Wika ko habang kumakatok sa pintuan. Nagpatuloy lamang ako sa pagkatok, ngunit katakatakang walang sumasagot. Tanging huni lamang ng insekto ang bumabalot sa buong kapaligiran. Nilibot ko ang buong kubo at sumilip sa mga siwang at bintana nito. Ngunit bigo kong makita ang matanda.
Naglakad-lakad ako upang hanapin ito, ngunit talagang bigo ako. Mga Dor! Mga Dor! Nasaan po kayo? Napagtagumpayan ko po yung pagsusulit na ibinigay niyo sa akin sa kuweba. Wika nito. Lumipas pa ang ilang minuto at halos sumuko na nga ako sa paghahanap sa matanda. Bala ko sanang ipagpabukas na lamang ang paghahanap dahil delikado na sa lugar pag ganong oras. Ngunit hindi ako pinanghinaan ng loob. Gamit ang aking mga natutunan, umupo ako sa mataas na bato at doon pinakiramdaman ang paligid. Ipinikit ko ang aking mga mata at sinubukang maging isa sa kalikasan. At unti-unti ko ngang naramdaman ang isang mahinang aura na animoy papawala na. Agad kong tinungo kung saan ito naroroon at dinala ko sa isang puntod na napapalibutan ng magagandang bulaklak. Iho, ipagpaumanhin mo ngunit hanggang dito na lamang ang ating munting pagsasama. Unti-unti na ding naglalaho ang aking aura kung kaya't malapit na akong tuluyang mawala sa mundo. Kung gusto mo pang maalaman ng ibang impormasyon, itanong mo ito sa aking apo. Wika niya habang unti-unting nawawala ang boses ng matanda. Makalipas pa ang ilang minuto, tuluyan na nga ding naglaho ang katawan ni Mang Ador at tinangay ito ng malakas na hangin. Sobrang nalungkot ako ng gabing yon at hindi ko namamalayang tumutulo na ang aking mga luha. Labis ang pasasalamat ko sa matanda dahil kahit na sa maikling panahon, naturuan niya ako ng mahalagang kaalaman na maaari kong magamit sa anumang paraan. Bilang pasasalamat, inilagay ko sa kanyang puntod ang suot kong kwintas bilang pasasalamat sa mga naitulong na matanda. Matapos ang aking pagdadalamhati kabanong, bumalik na ako sa kubo upang magpahinga. Napagdesisyonan kong bukas na bukas ay babalik na ako sa aming barangay upang ipagpatuloy ang aking mga naantalang trabaho. Kinabukasan, maaga akong umalis sa bahay ni Mang Ador. Ngunit bago ko yung gawin, nagdasal muna ako at naglagay ng mga bulaklak. Maraming salamat po, Mang Ador, sa mga naitulong mo. Naway, nasa maayos na po kayong kalagayan. Wika ko sa aking sarili. Binalikan ko ang puno ng akasya kung saan ako pumasok at madali naman akong nakalabas sa baryong Pulang Bato. Pagdating sa bundok Danglay, napansin kong kakaiba ang atmosfera doon kabanong. Parang iba ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Animoy may panganib na hindi ko maipaliwanag. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ito at naglakad pababa ng bukid. Habang abala ko sa pag-akyat ng nyog, naaninag ko ang isang figura ng lalaki sa di kalayuan. Nanatili lamang ito sa taas ng puno at inaantay na makalapit ang lalaki. Hanggang sa nabukaan ko nga ito, si Vicente. Pagod na pagod at madungis ang itsura. Oy! Vicente! Anong nangyari sa'yo? Alalang tanong ko habang bumababa sa puno ng nyog. Hingal na hingal ito habang nakahawak sa balikat ko. Dahil sa pagod, nagawa nitong maupo sa lupa sa aming kinatatayuan. Pare, saan ka ba nang galing? Bakit mag-isang buwan ka nang hindi umuwi? Tanong nito habang hinahabol ang paghinga. Nang marinig ko ang kanyang mga sinabi, sobrang nagulumihanan ako dahil ang buong pagkakaalala ko ay halos 3 araw lang ako sa baryo Pulang Bato. Hindi ako nakasagot sa kanya ng mga oras na yon. Nang mahimasmasa ng aking kaibigan, doon niya nga isiniwalat ang buong pangyayari. Ayon sa kanya kabanong, napakalagim ng sinapit ng aming baryo ng mga panahong wala ako. Sa paglipas sa mga araw, paisa-isang nawawala ang mga tao sa baryo na parang bula. Hanggang sa isang gabi, habang nagliligpit ng abaka si Vicente, doon niya daw nakita ang salarin. Isa itong aswang na may hating mukha. Ang nasa kaliwang mukha ay normal na aswang, habang ang kabila naman ay naaagnas at nangingitim na parang may sa demonyo dahil kitang-kita ang matutulis nitong mga sungay. Tinawag itong buhang. Nang makita niya nga ang nilalang na yon, dali-dali siyang tumakbo dahil alam ni Vicente na mapanganib ang mga yon. Sa mga kwento na matatanda ko lamang naririnig yon at hindi ko lubos sa kalain na totoo sila. Idagdag mo pa,
Bakit baryo natin ang inatake ng mga yon? Takot na wika ni Vicente. Dagdag pa niya na nakatakas siya sa mga aswang na yon at dumiretso sa bundok ng Danglay upang hanapin ako. Nagduda ako sa sinabi niya, ngunit inuna na muna naming pumunta sa aking kubo dahil malapit lamang ito sa may paanan ng bundok Danglay. Makalipas ang halos 1 oras na paglalakad, narating na namin ang aking kubo. Agad kong tiningnan ang aking mga pananim at sa kasamaang palad, karamihan sa mga ito ay naluyos at nasira na. Pagpasok sa kubo, marami na din ang sira at sobrang kalat. Humingi ng pasensya sa akin si Vicente. Hindi niya ito nabantayan dahil nga sa mga kaganapan. Ano ba pre? Walang problema yun. Tugon ko naman dahil kita ko ang lungkot sa mukha nito. Nang makarating sa bahay, agad na akong naganda ng makakain dahil mag-aalas 11 na ng tanghali ng mga oras na yon. Si Vicente naman ay nakahiga sa papagdal sa lapis na pagod. Ayon sa kanya, mag-4 na araw na siyang nasa bukid upang hanapin ako. Pare, matanong ko lang, bakit mo nga pala ako hinahanap? Bakit ka hindi pumunta sa ibang lugar upang humingi ng tulong? Sa mga pulis? Takang tanong ko. Walang magagawa ang anumang mga normal na tao sa mga nilalang na yon. Wika niya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Dagdag ko. Nako, Gregor. Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam ko ang sikreto mo. Matagal na. Alam ko din ang tinatangan mong mutya. Wika niya. Dagdag pa nito, kailangan niya ang tulong ko upang bawiin ang mga dinukot na mga kabarangay namin. Sobrang nagtaka ako sa kanyang sinabi. Wala akong ideya kung paano, saan o kung kailan namin mababawi ang mga tao. Ngunit ayon kay Vicente, sasabihin niya sa akin ang lahat matapos nitong magpahinga. Kinagabihan, habang naghahapunan, doon nga namin napag-usapan ang aming magiging plano. Are, bukas na bukas, pupunta tayo sa barangay natin at mag-iimbestiga. Pero parang meron na akong ideya kung saan sila nagtatago eh. Kaya bukas na bukas gumising ka ng maaga. Seryosong wika nito na siya ko na lamang sinangayunan. Kinaumagahan, maaga kong inayos ang aking mga kagamitan. Kinapa ko rin sa aking likuran ang mutya ng sansinukob at sa kabutihang palad, naruroon pa rin ito. Sa mga hindi nakakaalam kabanong, hindi ko ito nararamdaman kung kaya't sa oras na mahulog ito, hindi ko malalaman na wala na pala ito. Napansin ko rin kabanong na hindi ko na ulit nararanasan ang magkaroon ng pangitain matapos kong makasagupa ang aswang na Baboy Ramo. Sa susunod na kabanata kabanong, maraming revelasyon ang magaganap. Abangan nyo kung ano ang mangyayari sa munting baryo na aking tinitirhan. Ano? Handa ka na? Tara na pare! Seryosong wika ni Vicente. At tumango naman ako bilang tugon ng pagsang-ayon. Pagbaba sa bundok, nagulat ako dahil wala ni isang tao ang naroroon sa aming munting baryo. Tanging langit-ngit lamang ng sirang pinto at bintana ang bumabalot sa buong barangay. Mainit kami naglibot-libot kabanong at makikita ang mga kalmot sa dingding at bakas na mga yapak na nakaukit sa putikang kalsada. Pare, tingnan mo to. Mukhang kakaibang hugis ng yapak. Pag-aaya ko. Nang tingnan nito ni Vicente, nakumpirma niyang yun ang mga yapak ng misteryosong nilalang na kung tawagin ay buhang. Sinundan namin ito ng dahan-dahan at may pag-iingat hanggang sa makarating kami sa dulo ng baryo. Nakalagak doon ang nag-iisang bahay sa gitna ng palayan. Pare, yuko, may nakikita ko. Wika ni Vicente. Pagtingin ko sa bintana ng bahay, nawindang ako sa mga nasaksihan. Naroroon ang 2 aswang na may hating muka. Nang mga oras na yon, binibitbit nila ang 2 bata papalabas ng bahay at animoy balak dalhin sa kung saan. Ano pare? Tara, tulungan natin! Pag-aaya ko. Ngunit nanatiling tahimik lamang si Vicente. Nang makalabas na ang mga taong ito sa bahay, gamit ang putik na naroroon sa palayan, tumakbo si Vicente papunta sa kinaroroonan ng mga aswang.
at itinapo ng isang dakot ng putik sa mga mata nito. Sabay hablot ng 2 bata. Bilis! Takbo! Sigaw niya na kaagad naman naming sinunod. Sa kasamaang palad, makalipas lamang ng ilang segundo, nagawa kami nitong maabutan dahil sa mahirap gumalaw sa ganong kaputik na lugar. Dahil sa wala na kaming magawa, inilabas ko ang aking itak, habang si Vicente naman ay inilabas ang karet na ginagamit niya sa pangungopra. Gamit ang kanilang matatalim na kuko, sinugod kami ng nilalang at walang kaabog-abog na pinagkakalmot kami nito. Matalas din ang kanilang ngipin, Kabanong, na mas lalo pang nagpahirap sa amin. Gamit ang itak, nagawa kong masaksak ito sa liig, ngunit animoy tumagos lamang ang aking itak sa hangin. Pare, bakit parang walang katawan ng mga ito? Takang tanong ko. Ayon kay Vicente, hindi mo ito basta-basta matatamaan dahil nagmumula ang mga ito sa kabilang dimensyon. Nagulat ako sa kanyang sinabi, Kabanong. Ngunit wala akong oras na magtanong pa dahil habang kami ay nakikipaglaban, pinoprotektahan din naman yung mga bata. Hanggang sa tuluyan nga kaming napuruhan. Kinuha ni Vicente ang aking itak. Inibabaw niya ito sa karet at taimtim itong nagdasal. Hindi ko maintindihan kung anong lingwahe ang kanyang ginagamit. Ngunit nagtiwala na lamang ako sa kanya, Kabanong. Makalipas ang halos kalahating minuto, ibinalik niya sa akin ang itak. Ayos na yan, pre. Wika niya sabay ngiti. Pagsugod nga ng buhang, iwinasiwas ko ang aking itak at bumaon nga ito sa liig ng isa at bumulwak mula sa sugat ang napakaraming dugo. Kinalaunan ay nawalan nito ng buhay. Gamit ang karet, pinagsasasaksak ni Vicente ang natitirang aswang, ngunit iniiwasan niya ang mahalagang parte ng katawan. At ginawa lamang niya itong paralisado upang kumprontahin at tanungin ng mahalagang impormasyon. Hoy! Saan kayo galing? At anong pakay ninyo? Pasigaw na tanong niya. Ngunit hindi ako makapaniwala sa mga sumunod na mga nangyari. Gamit ang matatalas na kuko, kinitil ng aswang ang kanyang sarili at unti-unti itong nawalan ng parang bula. Napusuntok na lamang sa lupa si Vicente, Kabanong, dahil sa pagkadismaya. Maya-maya pa, bigla kaming nabuhayan nang ituro ng mga bata kung saan nanggaling ang mga nilalang. Nakita ko po naggaling sila diyan sa kakahuyan, sa likuran ng aming bahay. Pero hindi ko po alam kung saan sila eksaktong nagmula dahil din sa matataas na puno at nagsisitaas sa mga halaman. Paliwanag ng bata. Ganun ba? Salamat sa impormasyon. O siya, umalis na kayo ha. Umalis na kayo dito sa lugar na to. Wika ko naman. Nakaagad naman sinunod nila. Sa mga hindi nakakaalam, nahihirapan kaming hanapin at sundin ang mga yapak ng aswang dahil sa paputol-putol ito. Sa tingin ko, Kabanong, ay isa rin yon sa kanilang taktika upang hindi sila masundan. Pinuntahan nga namin ang kakahuyan sa likod ng palayan at doon natuklasan ang napakaraming yapak. 4 ang mga daliri nito at matutulis ang hugis. Sinundan nga namin ito ni Vicente at iisa lamang ang lugar na itinuturo ng mga yapak. Yun ay ang puno ng balite. Siniyasat namin ang puno ngunit wala namang kaming napansin na kakaiba. Doon ko napagtanto na kailangan ko itong pakiramdaman. O pare, ano ba ginagawa mo? At tumupo ka pa dyan? Wala tayong oras para magpahinga. Takang tanong nito ngunit hindi ko na lamang siya inintindi. Ipinikit ko ang aking mata at nakiramdam sa paligid. Maya-maya pa, naramdaman ko ang napakalaking presensya. Sobrang itim nito at batid kong nasa panig ito ng kaliwa. Nang matuntun ko ang eksakto nitong lokasyon, agad kong binato ang aking itak at narinig ko ang pagtama nito na animoy bumaon ito sa katawan ng isang nilalang. Halos matangay kami ng hangin nang biglang bumaba ito mula sa pinakamataas na bahagi ng balete. Pare, isa itong onglok! Mag-iingat ka! Tarantang wika ng aking kaibigan. Ayon kay Vicente, ang onglok ay isang nilalang na sobrang itim at madalas itong makikita sa madidilim na bahagi. Mayahalin tulad ang laki nito sa kapre
at may matatalas na kuko at ngipin. Ang pinagkaiba lang nila, ang onglok ay madalas na tagabantay ng mga importanteng bagay, mapakayamanan, mga mutya at maging lagusan. Kitang-kita ang galit sa mukha ng nilalang na ito, Kaabanong, kung kaya't agad kami nitong sinugod. Iwinasiwas ko ang aking itak, ngunit nakapagtatakang wala kong natamaan, gayong napakalaki nito. Doon ko nga napagtanto na ang onglok ay may kakayahang maging isang anino. Dahil sa medyo may kadiliman ang kakahuyan na nakapalibot sa balete, alam naming nasa disbentaha ang aming sitwasyon. Hanggang sa walang kaabog-abog na sumugod ang onglok sa aming likuran at nagawa ngang bumao ng matatalim na kuko nito sa likod ni Vicente. Dahil doon, bumulwak ang napakaraming dugo na nagmumula sa kanyang bibig. Sinubukan ko sanang tulungan si Vicente, Kaabanong, ngunit nagwika ito ng, "Huwag mo na akong alalahanin, pare. Kaya kong sarili ko. Maging mapagmatsyag ka dahil hindi basta-basta ang kaharap natin." Wika nito. Nang puntong yon, inilabas ni Vicente ang isang medalyon sa kanyang bulsa. Ayon sa aking kaibigan, yun ang tinatawag na medalyon ng San Benito. Nag-usal nga ito ng dasal na hindi ko mawari kung anong lingwahe habang hawak-hawak ang sugat sa likuran. Makalipas lamang ang ilang segundo, nagulat ako nang makita kong unti-unting naghihilom ang kanyang mga sugat. "Oh, anong nakakamangha doon? Tingnan mo yung unahan mo. Papasugod na yung onglok, oh." Tarantang wika nito. Paglingon ko nga sa onglok, nakangiti ito at pasugod sa akin. Sa kabutihang palad, Kaabanong, gamit ang aking matalas na pakiramdam at pandinig, madali ko lang itong nailagan at nagawa ko pang mabawian ng nilalang. Tinamaan ito ng itak sa tagiliran at doon nga bumuhos ang napakaitim na dugo. Unti-unti itong nanghina at napaluhod sa lupa. Maglalakad na sana kami patungong balete nang bigla kong nakaramdam ng kamay na mahigpit na nakakapit sa aking kamay. Nang bigla kong makaramdam ng kamay na mahigpit na nakakapit sa aking paa. Nang ito'y aking lingunin, kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang maliliit na onglok na nabubuo mula sa maitim na dugo. "Pare, yung mga dahon, putulin mo!" Sigaw na wika ni Vicente na agad ko namang sinunod. Matapos nga naming tabasin ang nagsisitaas sa mga dahon at halaman, unti-unting pumasok ang liwanag sa kakahuyan. Doon nga, Kaabanong, ay isa-isang umusok ang mga onglok ng matamaan ng sikat na nagmumula sa araw. Makalipas lamang ang ilang segundo at unti-unti itong naglaho na parang bula. Sikat lang pala ng araw ang katapat ng mga yun. Siya nga pala, pare. Paano mo nalaman na yun ang pangontra sa onglok? Takang tanong ko. Iniiwasan nilang malayo sa madilim na bahagi. Naalala ko din yung kwento sa akin ng lolo ko. Sagot nito. Matapos ang munting diskusyon, naglakad kami papunta sa puno ng balete at kinilatis ito sa pag-asang may sikreto kaming matutuklasan mula rito. Hanggang sa bigla na naman bumilis ang ikot ng orasan sa aking relo. At doon nga ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Pare, naulit na naman. Nangyari na din to sa akin eh. Wika ko kay Vicente. At kita ang pagtataka sa mukha nito. Hanggang sa maya-maya pa, nabuo ang isang lagusan sa katawan ng puno ng balete. Pare, ito ba ang biringan? Wala akong kalam-alam na totoo pala talaga ang lugar na hanapan ng mga nawawala. Wika ng aking kaibigan. Maging ako ng mga oras na yon ay nagtataka rin dahil wala akong kamalay-malay kung ano ba ang lugar na yon. Wala din akong kaidi-idiya kung ano ang panganib na naghihintay sa amin sa oras na tumawid kami sa lugar na yon. Ngunit wala kaming nagawa ni Vicente. Papahakbang na sana ako papasok nang bigla naming marinig ang sigaw ng bata. "Tulong! Tulungan niyo ako! Inahabol ako ng aswang!" Wika ng isang bata. Paglingon ko, ito yung bata na tinulungan namin mula sa mga nilalang na may hati ang muka. "Kuya, tulungan niyo po ako!" Dagdag na wika pa nito habang hinahabol ng buhang. Gamit ang aking itak, madali kong napas lang ang nilalang. O ayan iho, umalis ka na. Delikado sa lugar na ito. Wika ko.
Wala na po akong iba mapupuntahan eh. Napas lang na din po yung kapatid ko. Kaya wala na akong kapamilya o kamag-anak man lang. Malungkot na sad nito. O sige, sumama ka sa amin, iho. Kaso, hindi ko may papangako na ligtas ang lugar na pupuntahan namin, ha? Wika ko naman na agad na sinang-ayunan ng bata. Wala na din kaming magagawa pa dahil hindi naman pwede basta-basta na lamang namin itong iwan. Mas lalong mapapahamak ang bata. Pagpasok sa Lagusan, Kabanong, dumaan kami sa isang makitid na kuweba. Nababalot ito ng iba't ibang halaman at may mahahabang ugat. Dahan-dahan ka lang, bata, ha? Baka madapa ka. Paalala ko, medyo may kadiliman kasi ang kuwebang yon, ngunit hindi naman ito kaso sa akin. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, iniluwa kami ng kuweba sa isang sapa. Inilibot ko ang aking paningin at sobrang nagulat ako sa mga nasaksihan ko, Kabanong. Ang mga kabahayan, maging ang ibang mga estruktura ay gawa sa ginto at pilak. Maging ang mga halaman at punong kahoy ay nababalot ng ginto. Subalit, maging ang mga halaman at punong kahoy ay nababalot ng ginto. Sobrang kinang ng lugar na siya talagang nakakapanibago. Inilibot ko ang aking paningin at nagulat ako nang makita ang 2 araw at 3 buwan na naroroon sa kalangitan. Paglingon ko kay Vicente, manghang-mangha din ito sa mga nasasaksihan. Hindi ko maintindihan, Kabanong, kung ano ang aking nararamdaman. Takot, kaba, galak at pagkamangha. Rigor, pare, dito na muna tayo magpalipas ng gabi. Magmasid muna tayo dahil maging ako walang kaalam-alam sa lugar na ito. Mas makabubuti kung hindi muna tayo gagawa ng aksyon. Wika niya, nagad ko naman sinang-ayunan. Naganap kami ng medyo tagong pwesto at doon nga nilatag ang maliit na banig. Sa mga di nakakaalam, mag-aalas 6 na ng mga panahon na ito, ngunit sobrang tirik na tirik pa rin ang araw. Habang naghahapunan, nagkwento nga ang bata patungkol sa kanyang sarili. Kuya, ako nga pala si Gino. Mukhang ngayon yun lang ako nakita dahil bagong lipat lang kami nila inay. Kaso, napakamalas nga dahil sa mga nangyayari. Wika nito at nagpatuloy pa sa pagkwento si Gino. Matapos malamnan ang kumakalam na sikmura, napagdesisyonan naming matulog pansamantala upang mabawi ang nawalang lakas. Napagdesisyonan naming matulog pansamantala upang mabawi ang nawalang lakas. Gusto din naming handa kami dahil wala kaming kaide-ideya kung ano ang panganib na nag-aantay sa amin. Sige po, ako na lang po muna magbabantay. Tutal, hindi pa naman ako antok eh. Gigisingin ko kayo kagad kapag may napansin akong kakaiba. Voluntaryo ni Gino. Ganun ba? O sige bata, patutulog na muna kami, ha? Dagdag ni Vicente. Na mga oras na ito, Kabanong, panatag naman ang aking loob. Hindi kami basta-basta madidiskubre doon dahil medyo liblib at tago talaga ang pinupwestuhan namin. Nagising ako dahil sa ingay na nagmumula sa insekto sa paligid. Iminulat ko ang aking mga mata at nakitang mas lamang na ang araw kaysa sa buwan. Napakaliwanag na din ang paligid at talagang medyo mainit ang araw na yon. Mag-almusal ka muna, pare. Tapos na kami ni Gino, Paanyaya ni Vicente sa akin. Habang kumakain, patuloy ko lamang na pinagmamasdan ng paligid. Manghang-mangha pa rin ako sa mga kabahayan at istrukturang gawa sa ginto. Maya-maya pa, habang abala kami sa pag-uusap, narinig ko ang mga yabag na nagmumula sa di kalayuan kung kaya't sinenyasan ko si Gino at Vicente na tumahimik. Hanggang sa nagulat kami nang biglang lumabas ang isang misteryosong lalaki na nababalot sa itim na roba. Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Kabadong tanong ni Vicente. Maya-maya pa, nagulat kami nang tanggalin ng lalaki ang suot nitong itim na roba at nagulat kami sa natuklasan. Mang Karding, ikaw ba yan? Totoo ba itong nakikita ko? Tanong ko sa kanya. Paano kayo napunta dito, Grigor? Ikaw din, Vicente. Kamusta na kayo, mga iho? Tanong na wika nito. Sa mga hindi nakakaalam, si Mang Karding ay ang kapitan ng aming munting barangay. Malapit din ang loob namin sa matanda dahil likas talagang mabuti ang taong yon.
Ang buong akala po namin wala na kayo, maging ang iba pa natin mga kabarangay. Takang tanong ko. Sa awa ng Diyos eto, marami naman kaming nakaligtas. Wika niya. At doon nga ikinuwento ng kapitan ang buong pangyayari. Mag-iisang taon na silang naroroon sa Biringan. Araw ng linggo, natutulog ng payapa si Mang Karding nang bigla na nga lamang narinig ang mga ingay na nagmumula sa labas ng bahay. Kung kaya't dali-dali niya itong tinungo. Doon nga ay bumungad sa kanyang harapan ang mga nakagigimbal na nilalang. Paglalarawan pa ng matanda. Kakaiba ang mga aswang na ito dahil hati ang muka. Sinubukan niyang tulungan ng mga nasasakupan ngunit wala siyang kalaban-laban sa lakas at pwersa ng mga ito. Hanggang sa isa-isa silang binitbit ng mga aswang papasok sa lagusan patungo sa Biringan. Dagdag pa ng matanda na itinipon sila sa isang lugar na napapalibutan ng kakaibang puno. Ang punong ito, Kabanong, ay tinatawag na puno ng kamatayan. Sa oras ng malanghap mo ang aroma na nagmumula rito, ay may masamang mangyayari. Sa kabutihang palad, bigla na lamang na sumikat ang sinag ng nagmumula sa araw na siyang naging dahilan upang magsitakbuhan ng nilalang sa madilim na bahagi ng Biringan. Dahil doon, nagkaroon sila ng tsansa na makatakas at magpakalayo-layo sa lugar na yon. Mga iyo, tara, sumama kayo sa lugar na pinaglulunggaan namin. Ligtas kayo ron at hindi kayo basta-basta matutunton ng mga aswang. Paanyaya ng kapitan. At agad naman kaming tumango bilang tugon ng pagsang-ayon. Binaybay namin ang masukal at putikang daan. Ngunit wala namang kaso yun sa amin dahil pareho kaming sanay ni Vicente sa bundok. Nang makita kong nangihina at napapagod na si Gino, naawa ko sa bata, kung kaya't agad ko naman itong pinasan sa aking likuran. Makalipas ang halos 5 minutong paglalakad, Kabanong, narating namin ang napakalaking puno ng nara. Nag-usal ng kakaibang lingwahe si Mang Karding at ang mga baging at damo na nakapalibot dito ay unti-unting nahawi. At doon nga ay nabuo ang isang daan. Naglakad kami ng ilang minuto at nadatnan namin ang isang munting komunidad na nakalagak sa gitna ng kagubatan sa Biringan. Doon ko nakita ang aming mga kapitbahay, kakilala, maging ang iba pa naming kabarkada. Halos mangilid ang aking mga luha nang masaksihan kong nasa maayos na kalagayan ng mga residente ng aming baryo. Matapos ang munting pag-uusap at kumustahan, naglibot-libot kami ni Vicente sa lugar. Simple lang naman ang kanilang pamumuhay. Gawa sa kahoy at nipa ang bubong. At marami din silang iba't ibang uri ng mga pananim. Nagulat nga din ako nang makita ang iba't ibang uri ng hayop tulad ng baboy ramo, manok at maging pato. Doon ko napagtanto, Kabanong, na tuluyan na nilang nagawang umangkop sa bagong kapaligiran ng Biringan. Kung gusto nyo magpahinga, dumito na lamang muna kayo ha, habang hindi pa natin alam kung papaano makakaalis sa lugar na ito. Mas makabubuti kung magsasanib puwersa tayo sa pag-iisip ng mga plano at taktika. Wika ni Mang Karding. Naging maayos naman ang aming pamumuhay sa lugar na yon. Nakakakain kami ng karne at nakakainom din ng tuba. Kitang-kita ko din si Gino na masayang-masaya nang makita at makasama muli ang kanyang ina. Wala kaming kamalay-malay sa dagok na paparating. Ngunit wala kaming kamalay-malay, Kabanong, sa dagok na paparating. Isang umaga, bigla na lamang akong nagising nang marinig ang mga pagkatok na nagmumula sa aking pintuan. Sandali lang! Sino ba yan? Bakit napakaaga naman? Wika ko habang kinukusot-kusot ang mga mata. Pagbukas ng pinto, doon ko nga nakita si Gino na umiiyak. Kuya Gregor, tulungan niyo po ako. Hindi pa po kasi bumabalik si Mama eh. Hindi pa po kasi bumabalik si Nanay eh. Magpipitong oras na nakalipas. Nagpaalam lang po ito na aalis dahil may kukunin sa labas. Paliwanag ng bata. Doon na din nagising si Mang Karding at pansin kong kinabahan ito sa mga narinig. Kung hindi mo na itatanong, Gregor, ang lugar na ito ay napapalibutan ng isang engkantasyon na itinuro sa akin ng aking lolong antingero. Isa ito sa dahilan kung bakit tumagal kami sa lugar na ito. Pero kapag umalis ka sa engkantasyon na ginawa ko, magiging napakadelikado sa labas dahil madali kang matutunton ng mga aswang na naninirahan dito sa Biringan.
Paliwanag ni Mang Karding. Nang marinig yon, dali-dali akong lumabas ng munting baryo upang hanapin at pakiramdaman ang ina ni Gino. Sinubukan sana akong pigilan ni Mang Karding, ngunit wala itong nagawa nang tumakbo na ako papalabas. Nang makita ko ang puno ng nara sa bukana, umupo ako at ipinikit ang aking mga mata. Pinakiramdaman ko ang paligid ngunit masyado akong nahirapan sa una dahil kakaiba talaga ang biringan. Iba ang daloy ng hangin. Mas mainit ang atmosfera at kakaiba ang paligid. Inabot din ako ng halos 3 minuto bago tuluyang matunton ang kinaroroonan ng ina ni Gino. Nasa 30 metro ang layo nito sa kinauupuan ko at nararamdaman kong napapaligiran ito ng 5 nilalang na sa tansya ko ay mga aswang. Anong nakita mo? Wala akong kaalam-alam na may taglay ka palang mutya. Wika ni Mang Karding. Nakita ko po siya, Manong, pero sa kasamang palad, napapalibutan ito ng buhang. Nasa 30 metro lamang ang kanilang distansya. Hilaga po. Nasa loob siya ng kuweba. Alalang wika ko. Kita ko sa mukha na matanda ang kaba, kung kaya't dali-dali kaming tumakbo sa kinaroroonan ng ginang. Habang binabaybay namin ang daan, Kabanong, bigla na lamang dumilim ang aking paligid. Unti-unting nabuo ang mga imahe sa aking utak. Nakita ko na pagkarating namin sa kinaroroonan ng ina ni Gino, mas dumami pa ang mga aswang na nakapalibot sa ginang. Hanggang sa maya-maya pa, bigla na lamang nagliwanag ang paligid. Mang Karding, may nakita po akong pangitain. Hindi lamang 5 ang naroroon. Marami pa palang aswang na nakatago sa sulok ng kuwebang yun. Alalang wika ko. Nang malaman nito na matanda, huminto kami pansamantala upang mag-isip ng plano. Iho, bumalik ka na muna sa kuta at humingi ka na sa klolo. Didiretso na ako sa kuweba upang kahit papaano mapigilan ko ang kanilang masamang binabalak. Seryosong wika nito. Sabay takbo patungo sa kinaroroonan ng ina ni Gino. Nangangamba man sa kaligtasan ng kapitan. Hindi na ako nagdalawang isip pa, Kabanong, at ibinuhos na lang ang buong tiwala sa kanya. Alam kong hindi basta-basta mapapaslang si Mang Karding. Pagkarating ko sa munting baryong aming pinagkukutaan, agad kong isiniwalat ang buong pangyayari. Kita ko ang pag-aalala sa mukha ng iba, kung kaya't dali-dali silang dumampot ng kanya-kanyang armas. Ang iba ay may bitbit na itak, bolo, habang ang iba naman ay may sibat at sulo dahil may kadiliman ang lugar na aming susuungin. Matapos makapaghanda, dali-dali na kaming tumungo sa kuweba sa aking pangunguna. Makalipas lamang ang halos 6 na minuto, gaya ng aking inaasahan, Kabanong, hindi lamang 5 ang aswang na naroroon at mahigit 1 dosena yon. Nang aking lingunin si Mang Karding, lubang na puruhan ng matanda, ngunit patuloy pa din itong lumalaban pabalik gamit ang kanyang punyal. Sa kasamaang palad, Kabanong, sadyang napakarami talaga ng mga buhang. Dahil sa aming nasaksihan, dali-dali kaming sumugod papasok ng kuweba at isa-isang inambahan ng saksak at tadyak ang mga aswang. Sinubukan pa sanang lumaban pabalik ng mga ito, ngunit mas marami kami at mas malakas ang puwersa. Habang nakikipagpalitan ng kalmot sa mga aswang, nagagawa nila akong magalusan, ngunit mas malaki ang pinsala na naidudulot ko sa kanila dahil na din sa tulong ng kabal. Biglang lumipat sa kamay ko ang mutya ng sansinukob at ramdam ko ang napakalaking enerhiya na nagmumula rito. Sinuntok ko ang isa sa mga aswang na siyang naging dahilan upang tumilapon ito sa sobrang lakas. Nagdulot pa ito ng mahinang lindol. Inabot lamang ng halos 3 minuto ang sagupaan at doon nga tuluyang nalipol ang mga buhang. Pare, unahin mo si Mang Karding. Mukhang malala ang tama niya. Pakiusap. Wika ko sa aking kaibigan na agad niya namang sinunod. Habang abala ang iba, naramdaman ko ang paglipat ng mutya ng sansinukob sa aking noo at doon ko nga nakita ang nag-iisang aswang na bitbit si Gino. Alam kong gumagamit ito ng sabulag upang hindi makita ng karamihan. Kuya Grigor! Kuya Vicente! Tulungan niyo po ako! Pasigaw na wika pa ng bata. Pero animoy ako lamang ang nakakarinig sa kanya. May natitira pang aswang. Bitbit nito si Gino. Tarantang wika ko. Ngunit ako lamang ang bukod tanging sumunod sa aswang dahil batid kong ako lamang ang nakakakita dito.
Aabutan ko sana ang nilalang ngunit bigla itong nakalusot sa isang butas. Isiniksik ko ang aking sarili ngunit hindi talaga ako kasya. Gamit ang lakas na nagmumula sa mutya ng sansinukob, pinagsusuntok ko ang munting butas upang lumaki ito. Ngunit pinigilan ako ni Mang Karding dahil kung ipagpapatuloy ko ito, maaaring gumuho ang kuweba. Nang mapagtanto ang panganib na maaaring idulot nito, agad ko namang itinigil ang aking balak dahil mas priority ko ang kaligtasan ng nakararami. Pare, anong plano natin? Susundan man natin ang aswang? Mukhang kukulangin tayo dahil madami ang sugatan. Wika ni Vicente. Pag-isipan muna natin. Huwag muna tayong padalos-dalos. Tara, bumalik na muna tayo sa lungga. Wika ko, na siya namang sinang-ayunan ng lahat, maging ang kapitan. Nang araw na iyong Kabanong, abala ang lahat. Ang iba ay ginagamot at inaalagaan ng mga sugatan, habang ang iba naman, kabilang ako, ay nagpaplano. Talagang determinado kong bawiin si Gino sa mga dumukot sa kanya. Susugot tayo bukas ng gabi. Kung hindi mo na itatanong, Gregor, tuwing gabi kami pinakamalakas. Mas mataas ang tsansa nating manalo sa ganitong paraan. Wika ni Mang Karding, na siya ko namang pinagtaka. Ha? Bakit po gabi tayo sasalakay? Di ba mas maganda kung umaga dahil mahina sila pagdating sa sinag ng araw? Takang tanong ko. Malalaman mo ang lahat, iho, pagsapit ng gabi. Wika nito, sabay ngiti. Inubos namin ang oras sa pagpapagaling at paghahanda. Ang iba ay patuloy sa panggagamot na pinangungunahan ni Vicente. Habang ako naman ay patuloy na pinakikiramdaman ng paligid. Nagbabaka sakali na matunto ng lokasyon ni Gino. Inubos ko ang mga natitirang oras sa pag-usal ng mga dasal para sa kabal at sa mutya ng sansinukob. At dumating na nga ang pinakahihintay ng lahat. Bago pa man sumapit ang gabi, abala na ang lahat sa paghahanda. Bago pa man kami tuluyang umalis, nagdaos muna si Mang Karding ng dasal upang palagi kaming protektahan at gabayan ng Panginoon. Maya-maya pa, Kabanong, kumalat na ang dilim sa buong kapaligiran. Bilog na bilog ang buwan at kakibat nito ang pagpapalit ng anyo ng mga residente ng aming barangay, maging si Mang Karding. Ang kalahati ng kanilang muka ay sa normal na tao, habang ang kalahati naman ay parang sa demonyo katulad ng mga buhang. Manong Karding, ano pong nangyayari sa inyo? Takot na tanong ko sa kanila. Huwag ka mag-alala, iho. Sa tagal ng pamamalagi namin rito, tuluyan na kaming naging katulad ng mga aswang na naghahasik ng lagim sa ating munting barangay. Ayaw ko sanang malaman mo ang aming sikreto, ngunit wala na ako magagawa. Kapakanan ni Gino ang dapat nating unahin. Dagdag pa ni Mang Karding na ang may salarin sa pinomenang yun ay ang puno ng kamatayan. Ang katas at aroma na nagmumula rito ay humahalo sa hangin at kapag parati mo itong nalalanghap ay ganun na nga ang mangyayari. Isa itong sumpa, Kabanong, na matagal na nilang nilalabanan. Dagdag pa ng kapitan na habang buhay na silang magiging mga halimaw kung hindi nila ito malulunasan. Nang matapos ang revelasyong yon, Kabanong, nagsimula na silang maglakad patungo sa lugar na pinamamahayan ng mga aswang. Ayon sa kanila, naninirahan ng mga ito sa bahay at istrukturang gawa sa ginto. Iho, papasanin kita para madali tayong makarating. Wika ni Manong Karding. Tutul pa sana ako ngunit wala na akong nagawa kundi ang sumang-ayon. Madali kaming nakarating sa lugar na yon, kahit na halos 5 kilometro ang layo nito. Walang kahirap-hirap nila itong tinakbo. Maghunos dili kayo. Kung kaya nating bawiin si Gino nang hindi nakikipaglaban, mas mabuti. Basta, mag-iingat kayo palagi, ha? Wika ng kapitan, habang pinagmamasdan namin si Gino na nakatali sa isang napakaitim na kahoy sa gitna ng mga kabahayan. Hindi kami nagmadali, Kabanong, dahil marami ang mga aswang na umiikot sa lugar. Napagtanto namin na may nagaganap na isang selebrasyon dahil sa mga pagkain nasa hapag. Ang iba naman ay nakaiga sa lupa at nagpapahinga. Gamit ang sabulag, dahan-dahang naglakad si Vicente papalapit sa bata. Napagdesisyonan naming siya ang sumuong sa panganib dahil siya ang pinakamagaling gumamit ng sabulag. Sobrang ingat nito sa paglalakad dahil sa oras na magkamali siya ay tiyak na wala siyang ligtas sa kamay ng mga aswang. Nang marating niya ang itim na puno, Kabanong, maingat niyang niluwagan ang tali.
Maingat niyang niluwagan ang tali ng bata. Gino, huwag kang gagalaw. Huwag kang gagawa ng kahit na anong ingay. Maliwanag. Wika ni Vicente sa mahinang boses. Wika ni Vicente sa mahinang boses. Na mga oras na yon, kitang-kita ko ang pagtulo ng malakit na pawis ni Vicente. Dahil sa labis na kaba at pangamba ng mga oras na yon, kitang-kita ko ang pagtulo ng malakit na pawis ni Vicente dahil sa labis na kaba at pangamba. Napakarami talagang aswang ang naroroon at animoy may seremonya silang ginagawa. Ayon kay Mang Karding, ang seremonyang yon ay ginagawa upang magbigay pugay at mag-alay ng laman at dugo sa puno ng kamatayan. Habang abala siya sa ginagawa, unti-unting napalingon ng isang aswang at inamoy-amoy ang hangin. Pansin namin na nakakahalata na ito sa presensya ni Vicente, kung kaya't naganda na kaming rumesbak. Hanggang sa biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito at umangil habang nakaharap sa direksyon na kinaroroonan ni Gino. Dahil nga doon, nataranta ang aking kaibigan kung kaya't dali-dali na kaming sumugod at doon na nagsimula ang digmaan. Nang makita kong abala ang lahat sa pakikipaglaban, dali-dali kong tinulungan si Vicente na mailigtas ang bata. Hindi yun naging madali dahil pinagtutulungan kami ng 3 aswang. Gamit ang kanilang matatalim ng ngipin at kuko, sinugod kami ng mga ito ng walang pakundangan. Pare, ako nang bahala dito. Tumakas na kayo ng bata at gamutin mo ang sugat niya. Pasigaw na wika ko. Nang makaalis na nga ang dalawa, doon na ako sumugod. Nag-usal ako ng dasal para sa kabal at pansin kong lumipat ulit ang mutya ng sansinukob sa aking kamao, na siyang naging dahilan para madali kong mapuksa ang mga nilalang. Paglingon ko sa paligid, mas madami na ang mga buhang kung kaya talo kami sa puwersa. Dahil doon, sumali ako sa karamihan at unti-unti naming napuksa ang mga ito. Lumipas ang ilang minuto kabanong at patuloy pa rin ang kasagsagan ng labanan. Ang mga sugatan sa aming pangkat ay isa-isang ginagamot sa pangunguna ni Vicente, habang kami naman ay patuloy pa rin sa pakikipagdigma. Mukhang hindi sila nauubos. Marami din ang nalalaga sa atin. Ano, atras ba tayo o tuloy lang? Takang tanong ng isa sa amin. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Kaya natin to. Marami pa silang mabibiktima kung hindi natin sila lilipunin. Isa pa, paano tayo makakahanap ng lunas dyan sa sumpa na nararanasan nyo? Seryosong wika ko. Dahil nga sa aking mga sinabi, pansin kong unti-unting tumataas ang moral ng aking mga kasama. Ang mga nanghihina at nawawalan na ng pag-asa ay unti-unting lumakas ang loob. Pagtingin ko sa aking dibdib kabanong, naroroon ang mutya ng sansinukob at kumikislap. Doon ko nadiskubre ang bagong abilidad ng mutya na aking tangan. Lumipas pa ang ilang minuto at unti-unti na nga naming nasupil ang mga aswang. Ang iba ay sinubukan pang tumakas ngunit hindi kami pumayag. Tuloy-tuloy lang ang aming pakikipaglaban sa pag-aakalang matatapos na ito. Ngunit hindi pa pala kabanong. Maya-maya pa, habang abala ako sa pagpuksa sa natitirang mga aswang, naramdaman ko ang isang presensya na napakaitim na nagmumula sa di kalayuan. Maihahalin tulad ko ito sa onglo kabanong na nakasagupan namin ni Vicente, pero mas maitim ang presensyang yon at mabalasik. Lumipas pa ang ilang segundo at lumitaw sa aming harapan ang napakalaking nilalang. Sa tansya ko ay doble ang tangkad nito sa normal na mga aswang. Napakaitim din ng kanyang balat at mas matutuli sa mga ngipin at kuko. Walang tigil din sa paglalaway ang aswang na yon. Yan ang leader ng pangkat ng mga buhang dito sa Birigan, iho. Mag-iingat ka dahil higit na mas malakas yan sa normal na aswang na nakasagupa natin. Paalala ni Mang Karding. Alam niyang ako lamang ang may kakayahan na harapin ito. Hanggang sa nagulat kami na isa-isa niyang pinulot ang patay na katawan ng kanyang mga kasamahan sa kakinain ng walang pag-aalinlangan. Napamura ako sa mga ikinilos ng aswang at agad ko itong sinugod. Gamit ang itak na nakabalandra sa tabi, dali-dali ko itong dinampot at pinagtatataga ang aswang. Tumalab naman ito ngunit mabilis lamang na naghihilom ang kanyang mga sugat. Itinaas nito ang kanyang kanang kamay at ibinagsak sa aking kinatatayuan. Sobrang lakas nito kabanong na naging dahilan upang mapadapa ako sa lupa. Ganun pa man,
hindi ako nawala ng pag-asa. Nagpatuloy lamang ako sa pag-uusal ng dasal bilang pakain sa aking mutya at kabal. Iho, kunin mo itong San Benito. Makakatulong ito sa iyo para makapagbigay ng lakas at dagdag proteksyon. Wika ni Mang Karding na siya ko namang agad na tinanggap. Matapos mag-usal ng matanda, naramdaman ko ang dagdag na lakas na dumadaloy sa aking katawan. Mas lumaki at tumibay din ang aking kabal kung kaya't patuloy kong sinugod ang aswang. Ngunit sa kasamang palad, Kabanong, gaya ng dati, mas malaki ang pinsalang naidudulot ko. Ngunit napakabilis nitong maghilom. At doon nga ay nakaisip ako ng paraan kung paano ito pupuksain. Umupo ako at pinakiramdaman ng paligid. Naramdaman kong unti-unting lumipat sa aking noo ang mutya ng sansinukob. At doon ko nakita sa katawan ng aswang ang isang hiyas na nagliliwanag. Mang Karding, nahanap ko na po ang kanyang kahinaan. Wika ko sabay ngiti. Kinuha ko ang sibat ng isa sa aming mga kasamahan at dali-daling sumugod patungo sa kinatatayuan ng aswang. Sinubukan niya sana akong pigilan gamit ang malaki nitong kamay. Ngunit baliwala lamang ito sa akin dahil madali kong nababasa ang kanyang mga galaw sa tulong ng kabal at mutya. Nang marating ko ang tiyan, doon ko itinarak ang sibat at sumigaw ng napakalakas ang aswang na yon. Doon ko napagtanto, Kabanong, na kaya pala panay ito lamon ng lamon dahil doon nagmumula sa hiyas ang kanyang kapangyarihan. Makalipas pa ang ilang segundo, unti-unting lumiit ang aswang at tuluyang naglaho. Palibutan niyo mga natitirang aswang. Huwag niyo sila patatakasin. Marami pa tayong itatanong sa kanila. Sigaw na wika ni Mang Karding na agad namang sinunod ng aming mga kasamahan. Hanggang sa 2 na nga lang ang natira sa mga kalaban. Gamit ang baging, itinali ko ng mahigpit ang kanilang mga kamay at paa upang mapigilan sila na magpakamatay ulit. Hoy mga aswang, sabihin nyo, paano kami makakalabas dito sa biringan? Sabihin mo rin sa akin kung paano matatanggal ang sumpa ng aking mga kasamahan. Sumagot ka! Pangungulit ko dito, ngunit ngumisi lamang ito ng nakakaloko sa amin. Wala kayong mapipigas sa amin, mga hangal. Nagsasayang lang kayo ng oras. Buksain mo na lang ako, bata! Wika nito na siyang naging dahilan ng pag-init ng aking ulo. Maya-maya pa, Kabanong, sumabat si Gino habang naglalakad ito ng paika-ika patungo sa aking kinaroroonan. Kuya Gregor, narinig ko po sa kanilang usapan na ang punong itim na yan ang nagbibigay sa kanila ng lakas at buhay. Alam kong may kinalaman yan sa sumpa. Kinuha nila ako dahil balak nila akong ialay sa puno bilang pataba. Wika ng bata. Dahil nga sa aking narinig, gamit ang aking itak, pinagtatataga ko ito, Kabanong, ngunit nigalo sa hindi man lamang tumalab sa punong yon. Ginamit ko na din ang mutya ng sansinukob ngunit wala talaga itong epekto. Paano namin ito mapubuksa, ha? Galit na tanong ko sa aswang, ngunit humisi lamang ito na siyang mas lalong nagpainit sa aking sentido. Hindi na ako nakapagpigil pa at sinuntok ko ito. Hindi inaasahang napalakas ko ang pagbira. Tumalsik ang pugot na ulo ng aswang patungo sa puno ng kadiliman. At nakita naming nagalusan ng puno nang bahagyang tumama ang buto at dugo nito sa katawan ng kahoy. Nang mismong oras na yon, kinitil namin ang buhay ng mga natitirang aswang at ibinuhos ang dugo sa katawan ng puno at isa-isa namin itong pinagtatataga. Ang iba pa nga ay ginawang kutsilyo at itak ang buto ng mga aswang at mas epektibo yon. Habang pinuputol namin isa-isa ang itim na mga puno, unti-unting bumalik sa normal ang anyo ng aming mga kasamahan, Kabanong. Talagang inubos namin ang mga ito at ang lahat nga ay tuluyan ng bumalik sa normal. Habang pabalik kami sa aming lungga, bigla kong naramdaman ang pagbukas ng isang lagusan, kung kaya't umupo ako sa isang mataas na bato at nakiramdam. Hoy pare, tara na! Ano pang ginagawa mo? Kailangan natin magpagaling at magpahinga. Wika ni Vicente. Ngunit hindi ko ito inintindi. Nanatili lamang akong nakaupo sa taas ng bato at pinakiramdaman ng paligid hanggang sa... Mang Karding, natuntun ko na po ang lagusan na dinaanan namin ni Vicente papasok dito sa biringan. Hindi po ako maaari magkamali. Masigasig na wika ko. Hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa, Kabanong, at dali-daling tinungo ang lugar na yon. Makalipas ang ilang minutong paglalakad,
Narating namin ang lagusan patungo sa likod ng bahay ni Gino. Nababalot ito ng iba't ibang uri ng halaman at mahahabang baging na nakapulupot dito. Inabot kami ng matagal sa paglalakad dahil talagang nanghihina na ang aking mga kasamahan. Kung kaya't napilitan kaming tumigil upang magpahinga. Dahil sa labis na pagod at sakit ng katawan, Kabanong, hindi ko namalayan na nakatulog na ako ng mahimbing. Hanggang sa nagising ako dahil sa liwanag na nagmumula sa dulo ng lagusan. Mukhang malapit na tayo sa ating barangay. Tara na! Pag-aaya ng aming kapitan. Kitang-kita sa mukha naming lahat ang ngiti at galak nang marating namin ang dulo. Tumambad sa amin ang napakagandang araw habang unti-unting binabalot ng liwanag ang buong kapaligiran. Wasak man at pira-piraso ang mga kabahayan, masaya kaming lahat dahil tuluyan na kaming nakabalik sa aming tunay na tahanan. Habang masayang nagdiriwang ang lahat, Kabanong, biglang lumitaw ang isang nilalang sa aming harapan. Mga Dor, ikaw po ba yan? Ano pong ginagawa niyo rito? Ang buong akala ko ay patay na kayo. Mangyak-ngyak na wika ko, ngunit ngumiti lamang ang matanda. Magaling ang ginawa niyo ng apo kong si Vicente. Siya nga pala, salamat iho at pinagiganti mo ako sa mga pumaslang sa amin. Mayroon pa akong isang pakay. Gusto kong gamitin mo ang mutya mo upang tuluyan ng isarado ang lagusan na nagdurugtong sa mundo ng mga tao at sa bilingan. Ayaw ko nang may mapahamak pa akong kaya't sinasabi ko ito sa iyo. Ilagay mo lang sa tabi ng puno ang mutya at kusa na itong isasara ang lagusan. Paliwanag na matanda at agad ko naman itong sinunod. Inilagay ko sa tabi ang hiyas ng mutya ng sansinukob at unti-unti itong nagliwanag. Maya-maya pa, Kabanong, tuluyan itong sinipsip ng puno at unti-unting binalot ang balete ng mga napakalaking baging na nagsisilbing kandado sa lagusan ng dalawang mundo. Dagdag pa ni Mang Ador, hanggat hindi naaalis ang mutya ng sansinukob sa portal, hinding-hindi ito kayang buksan ng kahit na sino man. Matapos ang araw na yon, Kabanong, nagkaroon kami ng munting selebrasyon. Naganda sila ng tuba at iba't ibang uri ng putahe at maging prutas ang naroroon sa hapag. Naging masaya at mapayapa ang gabing yon. Labis ang aking pasasalamat sa aking mga kasamahan maging sa mutya ng sansinukob dahil sa tulong na ipinagkaloob nito sa akin. Masaya din akong binawi na ito ng kalikasan na tunay na nagmamay-ari ng mutya. Matapos ng karumal-dumal na pangyayari, unti-unting nakabangon ang aming munting baryo sa pinsalang tinamo nito sa mga aswang. Marami na din ang nagbago sa mga residente, Kabanong, dahil sa mga kaganapan sa Biringan. Hanggang dito na lamang ang aking kwento at nawa ay may napulot kayong aral sa aking mga karanasan. Ako si Gregor na palaging nagpapaalala na mag-iingat kayo palagi at naway gabayan kayo ng Diyos sa anumang panganib at kapahamakan. Wakas.